Paano mo pinahahalagahan ang handog na paningin sa iyo ng Diyos? Isang masagana at puno ng pag-asang araw ng Lunes, ginigiliw kong kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Dakilain natin ang Panginoong Diyos sa pagsisimula ng panibagong araw, panibagong linggo, upang mapurihan siya sa ating buhay. Ipinagkakaloob ng Panginoon ang mabubuting hangarin ng ating puso, upang malubos ang ating kagalakan at mamuhay tayong nagpupuri at sumusunod sa kanyang utos. Ito ang nangyari sa bulag na pinagaling ng Panginoon. Matapos siyang pagalingin, niluwalhati niya ang Diyos at sumunod sa Kanya. Ito rin ang hamon sa atin ng mabuting balita. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit at may nagsabi sa kanya, "Sina Jesus na taga Nazaret ang dumaraan!" Kaya sumigaw siya, "Jesus! Anak ni David, maawa ka sa akin!" Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna, pero lalo naman niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David! Maawa ka sa akin!" Kaya tumigil si Jesus at ipinadala ang bulag sa kanya. At nang malapit na, ay itinanong, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Sinabi nito, "Panginoon, makakita sana ako." At sinabi ni Jesus, "Manumbalik ang paningin mo. Iniligtas ka ng iyong pananalig." agad siyang nakakita at niluluwalhati ang Diyos na sumunod kay Jesus at nagpuri sa Diyos ang lahat ng nakakita rito. Mahirap maging bulag. Bukod sa napapagkaitan siya ng ganda ng paligid, kailangan niya ng gabay para umakay sa kanya. Kaya naman mistulang nalimos ng paningin ang bulag. Humiyaw siya ng may pagmamakaawa. Habang sinasaway siya, lalo siya nagsusumamo. Kaya nang lumapit sa kanya ang ating Jesus Maestro, nagmakaawa siya. Iisa lang ang hiling niya, "Bigyan niyo po ako ng paningin." Mulat siguro tayong lahat tungkol kay Ate Elvie na nabulag dahil minaltrato ng kanyang mga amo. Ganon din sa isang pulis na hinataw ng isang police colonel gamit ang kopita. Tamaan sa mata, nabulag. Nakaka-depress ang mawala ng paningin, di ba? Paano na lang kung ang pagtingin natin sa Diyos ang mabulag? Lunod na tayo sa kinang ng yaman, sa pagkalugod sa edukasyong natanggap at kabantugan ng propesyon. Sa security ng kapangyarihan at katanyagan. Minsan, may nagsabi sa akin na unless na hindi ko feel, hindi ako magsisimba. Parang wala kasi akong nakikitang hiwaga. Mayroon din sa hapagkainan, home cooked man, ang pagkain o in-order online, nakakaligtaan ng handog ito ng Diyos. At wala nang prayer before and after meals. Tandaan natin ang sinabi ni Anton Dansan and Superi. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eyes. Kaya't humingi rin tayo ng tawad sa mga panahon na wala tayong nakikitang kahulugan sa tinitingnan natin. Ipagsumamo rin natin sa ating Jesus Maestro na bigyan ng liwanag ang paningin ng ating puso. Bigyan din ng alab ng pananampalataya ang ating kalooban. Naniniwala ako na hindi pa tayo humihiyaw ng, "Panginoon, maahawa ka sa akin." Iginagawad na niya sa atin
ang kanyang sariling mapagmahal na paningin. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.